D'Angelo Russell delikado makasama sa trade package dahil kay Dalton Knecht. Pero bago yan, dito muna tayo sa game preview ng Lakers at San Antonio Spurs. Matapos ang tatlong sunod-sunod na panalo sa home court, muling magbabalik sa road games ang Los Angeles Lakers upang simulan ang kanilang pagdepensa sa NBA Cup title laban sa San Antonio Spurs. Ito ang unang pagtatagpo ng dalawang team ngayong season. Sa kanilang unang NBA Cup game, haharapin ng Lakers ang Spurs na nagtataglay ng dalawang sunod na panalo. Pinangunahan ng kanilang second-year sensation na si Victor Wembanyama na nagpakitang gilas pa lang sa kanyang huling laro sa pamamagitan ng 50-point performance laban sa Washington Wizards. Ang magandang simula ng Spurs ngayong season at pagiging NBA Cup game ay magdadagdag ng hamon para sa Lakers sa darating na laro nila bukas. Hindi naman nangangahulugan na hindi kayang talunin ng Lakers ang Spurs dahil may momentum ang Lakers matapos maging 3-0 simula nang ilagay si Cam Reddish sa starting lineup kapalit ni D'Angelo Russell. Ngunit magiging mas mahirap ang laban lalo na't manipis ang kanilang frontcourt rotation dahil sa injury ni Jackson Hayes. Sa kabila nito, kung maglalaro ang Lakers ng kasing kompetitibo tulad ng kanilang pag-atake sa NBA Cup noong nakaraang taon, may tsansa silang manalo sa laban. Para sa Lakers, ang susi para manalo ay limitahan ang produksyon ni Wembanyama at ang may malaking papel dito ay si Anthony Davis. Ang dalawang big man na ito ang magiging pangunahing X-factor sa laro. Kailangang mag-focus si AD sa mahigpit na depensa kay Wemby na kasalukuyang may mataas na 3-point attempts na bihira sa isang big man. Kasalukuyang may average si Wembanyama ng 8.3 3-point attempts kada laro at kahit minsan ay maalat ang kanyang shooting, nagpapakita pa rin siya ng malakas na opensa sa kanyang 36 points, 12 rebounds at 4 na blocks sa huling tatlong laro. Isa pang aspeto na maaring gamitin ng Lakers sa kanilang kalamangan ay ang limitadong opensa ng Spurs bukod kay Wembanyama. Kasalukuyang nag-a-average ng 109.8 points kada laro ang Spurs na ika-22 sa liga. Bukod kay Wemby na may 22.3 points kada laro, ang susunod na pinakamahusay na scorers nila ay sina Devin Vassell at Jeremy Sohan na may 16.7 at 15.4 points. Sa kabilang banda, ang Lakers ay nasa top 5 offensive teams na pinangungunahan ni LeBron James, AD at Austin Reeves. Sa kabuuan, asahan ang isang magandang laban bukas sa pagitan ng dalawang team. Samantala, sa huling laro ng Los Angeles Lakers laban sa Memphis Grizzlies, si Dalton Knecht ay nagpakitang gilas na nagkaroon ng 19 points na may 7 out of 8 shootings sa field at perpektong 5 out of 5 mula sa 3-point line. Sa kabilang banda, si D'Angelo Russell ay nag-ambag din ng 8 points lamang sa loob ng 20 minutes na playing time. Kahit si Knecht ay hindi paganap na consistent sa kanyang laro, ngunit ang Lakers front office ay nakikita ang kanyang potensyal. Dahil dito, posibleng si D'Angelo Russell ay matrade sa hinaharap. Kung patuloy na magpapakita ng magandang performance si Dalton Knecht, ay sigurado na mabibigyan siya ng chance na pumasok sa regular na starting lineup tulad ni na Austin Reeves at Alex Caruso. Sa kasalukuyan, nababawasan ng minuto si Russell dahil sa kakayahan ni na LeBron James at Reeves sa point guard position, habang si Knecht at Reeves ay kayang maging shooting guard position. Sa ngayon, si D'Angelo Russell ay nahihirapan sa kasalukuyang sistema ng Lakers at kung magpapatuloy ang kanyang inconsistency, posibleng matrade siya lalo na't ang kontrata niya ay akma para sa trade. Lalo na ang Lakers ay maaaring makakuha ng mga mid-level na manlalaro o big man tulad ni na Brook Lopez, Jonas Valanciunas at Robert Williams III. Pwede rin isama si Gabe Vincent at Max Christie sa trade para makakuha ng isa pang role player. Sa ngayon, may mga injured na player ang Lakers tulad ni na Jackson Hayes at Christian Wood, kaya't inaasahan ang posibleng gumawa ang Lakers ng move sa mga darating na linggo upang mapalakas ang kanilang lineup. Isa pa nga na nauugnay sa Lakers ay si Zion Williamson. Ayon nga sa Bovada official, ang Los Angeles ang paborito na mapupuntahan ni Zion Williamson kung ito ay ititrade ng New Orleans Pelicans. May inilabas din na mock trade ang Fanspo Trade Machine kung saan makukuha ng Lakers si Zion Williamson at ibibigay ng Lakers sina Rui Hachimura, D'Angelo Russell, Jalen Hood-Schifino at dalawang future first round pick.